So ngayon pong buwan ng Oktubre, gaya po ng ating nakaugalian, tayo po ay nagdaraos ng Mission Emphasis Month. So lahat po ng mga iglesia sa buong Kamakop ay idinaraos ito. Nagbibigay tayo ng emphasis sa pagmimisyon. At para po sa taong 2025, ang tema ng ating mission emphasis ay all in. So hindi lamang po ang simbahan natin ang may tema na ito, buong Kamakop, buong simbahan ng Kamakop, all in ang pinag-usapan sa buong buwan ng Oktubre. Bakit all in? Matanungan natin. Iyon po ay dahil bilang isang religious denomination, bilang evangelical denomination, we are one body, moving in one direction, focused on one vision, moving in one, focused on one vision, committed to one mission. Ulitin ko yun. We are one body, moving in one direction, focused on one vision, committed to one mission. So that's why we are all in. Lahat po tayo ay naka-ambag dito sa one body, one direction, one vision, and one mission ng Kamakop. Last Sunday, as we begin our mission emphasis, nauna nang naipangaral sa atin ang tungkol sa ating one vision. Maalala po natin? Bilang isang iglesia, ang ating nakikita sa hinaharap at pinapangarap na rin ay ang paglawak ng nasasakupan ng ating yung tinatawag na tolda, our tent. No? So yun po ay nagsasalarawan ng ating pagnanais, our desire, na lumawak pa ang naaabot ng ating pagmimisyon. Hindi lamang po sa loob ng iglesyang ito, kundi maging sa karatig lugar o beyond as the Lord wills. Ibig sabihin, what we desire is not just we are doing fellowships and activities and some growing and maturing dito sa loob ng simbahan. We desire na meron ding nangyayari, meron din tayong nagagawa, hindi lang sa loob, kundi sa paligid natin, sa community natin. So as for today, that was yung last week reminder and encouragement sa atin. As for today, let's talk about our being one body. Yan po yung topic natin ngayong umagang ito. One body. At kaugnay po niyon, ating kaharapin ang katanungan na, what truths must we embrace to fulfill our mission as one body of Christ? So meron pong tatlong katotohanan na ipapabahagi natin sa isa't isa. So buksan po natin ang ating Biblia sa Ephesians chapter 4 at basahin po natin yung verses 1 to 13. Tayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Mga minamahal, ito po ang salita ng Panginoon sa New International Version. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is what it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. What does He ascended mean, except that He also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Let us pray.
Lord, we entrust to you the preaching of this word from this passage, O Lord God. Help us to discover, to know the truths that may help us be fully motivated sa pagmimisyon and to fulfill the Great Commission na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa amin. O Holy Spirit, speak to our hearts, O Lord. Touch our hearts, O God. Our willingness to respond to what we're going to hear sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Sa Biblia, ang iglesia po ay inilarawan sa iba't ibang paraan. So sa pagbabasa po natin ng Bible, mababasa natin that ang iglesia ay kawan ni Kristo o flax of Christ. O mabasa din natin, the church is the bride of Christ. Or people of God. At marami pang iba. Isa sa mga paglalarawang ito ay ang imahe na ang mga mananampalataya kay Kristo ay mga kabahagi ng isang katawan, that we are body of Christ. So yun yung isang image na makikita natin sa Bible. At ang ilustrasyong ito ay nagpapakita ng ating pagiging isa o ng ating unity in Christ. Kaya nga po, ang statement ni Paul, sa kababasa lang natin sa verses 4 to 6, ay ganito: there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Ang tawag po dito ay unity in diversity. Although iba-iba ang ating personality, merong tahimik, merong maingay, merong tagabasa lang ng post, merong basher, at kung ano-ano pa. Iba-iba ang ating background, iba-iba ang social status, and etc. Yet, we are one in Christ. The Spirit who is at work in me, molding me and helping me grow in maturity, is the same Spirit who is at work in you. The hope that you have in Christ is the same hope that I have. The Father that I have is also the Father that you have. This group doesn't have a different father than this group. This group and this group both have the same Father. The Father of all, God and Father of all. Hindi tayo nagkakaiba at hindi tayo nagkakanya-kanya. So with this as our background, balik tayo dun sa tanong natin kanina. Ano-ano ba ang mga katotohanang dapat nating yakapin upang ang ating pinapangarap bilang isang katawan ni Kristo ay maging makatotohanan? Binuksan ang mensahe natin, itong team na ito, sa vision. So what truths must we embrace so that our desire, our vision to fulfill our mission as one body in Christ can become a reality? So, tatlo po yung katotohanan na ating titignan ngayong umagang ito na makukuha natin mula sa ating text. Unang katotohanan. This is the truth. First truth. As members of His body, we must remember that Christ has given each of us unique gifts to use for His purpose. Try to think about this. Imagine one morning, you wake up at hindi na nagfa-function ang iyong mga mata. What would happen? Of course, you would lose your vision, di po ba? Magiging madilim ang iyong paningin at mahihirapan ka nang gawin ang mga bagay na dati mong nagkagawa. So, lalakad ka na pakapa-kapa o tatawag ka ng someone na mag-guide sa iyo upang makakailos ka man lang somehow. Another example, what if mayroon ka namang paningin? Pero isang araw ay nanghina at nanlupaypay naman ang iyong mga tuhod o bukong-bukong.
Dahilan upang hindi ka na makatayo o makalakad. So alam natin yung mangyayari. Even though you have 2020 vision, mahihirapan ka pa rin gawin ang mga dapat mong i-accomplish dahil hindi ka na makalakad o makapunta sa dapat mong patunguhan. The point of this, mga kapatid, nang sinasabi natin na iyon ay kapag ang isa o ilang bahagi ng katawan ay hindi na nagfa-function, it would greatly affect what the whole body can do or accomplish. Tama po ba? In verse 7 of our text, after clarifying to the believers how the church is united in Christ as one body, Paul says, "But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it." So ganito ang parang point ni Paul doon. In-establish niya, we are united. We are one. We have one baptism, one faith, and one God, one Lord, one Christ. Pero, kahit tayo ay united, kahit tayo ay one, to each one of us, grace has been given differently as Christ apportioned it. Iba-iba ang grace na ibinigay sa atin. So ang sinasabi niyang ito ay tumutukoy sa spiritual gifts na ibinigay ni Jesus sa bawat miyembro ng iglesia. For more clarity, nagbanggit pa si Paul ng isang quote sa verse 8. He quoted something out of probably Old Testament o sa isang nabasa niya o isang libro. This is what it says. When he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. So sinasabi ni Paul dito is, kahit we are one body, this one body, and the members of this body have different gifts. Iba-iba. Hindi magkakapareho. Now, ano ang purpose ng pagbibigay ng mga gifts na iyon? Bakit tayo binigyan ng iba-ibang gifts? In verse 11, ang sabi po, "So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers." Hindi po ito yung complete list ng lahat ng mga gifts na ibinigay ni Christ. Nagbigay lang ng example si Paul because meron siyang gustong sabihin. So ito yung gusto niyang sabihin. Ang lahat ng gifts na ibinigay sa mga tinawag na ito, yung inisa-isa ni Paul, apostle, prophets, evangelists, and pastors, teachers, ay may kinalaman sa proclamation, preaching, and teaching of God's word. Di ba? Sila yung nagpo-proclaim, nagpe-preach, at nagtuturo ng salita ng Panginoon. Dahil ang kanilang tungkulin o responsibilidad ay, sa verse 12, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Kaya pinili ni Paul na itong mga taong ito na mayroong gifts sa proclamation, sa preaching, sa teaching, ay ma-example niya kasi ang gusto niyang sabihin ay sila ay binigyan ng tungkulin at responsibilidad na i-equip ang people of God, ang body of Christ, ang mga mananampalataya for works of service so that the body of Christ may be built up. Mga kapatid, ang mismong salita ng Diyos ang nagsasabi na sa atin na to each one of us, to each one of genuine believer, gifts has been given by our Lord Jesus Christ. And it was given to be used for a purpose. Do you believe you have at least a gift from the Lord? It has a purpose. Bakit meron ka yan? To be used for works of service so that the body of Christ may be built up. So those gifts were uniquely given to you so that you can contribute sa paglago at pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon, lalo na sa pagmimisyon until ma-fulfill natin iyon. Sino po sa atin dito ang nakatikim na ng honey? Hindi nagkaroon ng honey, kundi nakatikim ng honey. Nabibili dyan sa market, supermarket. Alam niyo po ba,
na one of the wonders of nature is how honey is made. We know that honey comes from bees, but producing such sweet and healthy honey takes coordination and teamwork. Hindi yan isang bilang na nagpunta doon sa beehive at meron ng honey. At least, mayroong 4 kinds of worker bees ang nagko-contribute at nagtutulong-tulong para sa production ng honey. So ganito po napoproduce ang honey. Magsisimula ang production ng honey sa pag-ikot ng mga tinatawag na forager bees. So pag may nakita po kayo diyang mga bees na nagpupunta sa mga bulaklak, pwede nyo siyang batiin, hello forager bees. Yan. Forager bees ang tawag po sa kanila. Ang tungkulin nila ay mangolekta ng nectar mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. So kaya sila palipat-lipat kasi maliliit, konti lang naman yon, a mere drop of nectar. So pinupuno po nila yung kanilang stomach na dedicated para sa collected nectar. Yes, 2 po ang stomach ng bee. Isa ay para doon sa kanilang pagkain, nutrition ng kanilang katawan. Isa ay dedicated lang para doon sa iniipon nila na nectar. Now, puno na yung kanilang stomach dedicated for that nectar. Pagkatapos nito, uuwi na sila sa kanilang beehive. At sasalubungin sila ng mga house bees. Ayan. So yung mga naiiwan doon sa beehive ay may mga house bees doon. Ano ba ang tungkulin ng mga house bees? Sila naman ang magpoproseso ng nectar na iyon upang maging honey. Kasi liquid yun, di po ba? Sweet liquid. So ipoprocess na iyon para maging honey. So sa pagsasalubong nila, eto na yung forager bee, naipon na niya yung nectar, so sasalubungin siya ng house bees, ita-transfer na nung forager bee doon sa house bee yung naipon niya, mouth to mouth. And then, kukuhanin na iyon from mouth, ililipat naman nung house bee na iyon sa kanyang sikmura. Meron din 2 siyang sikmura. So, kapag nailipat na ang house bee na iyon na ang bahala sa pag-process nung nectar na iyon doon sa kanyang sariling stomach. So, base sa napanood ko, posibleng hindi lang isa na house bee yung gumagawa nun. Para mas mabilis yung proseso, itatransfer pa ng house bee sa isa pang house bee yung nasa sikmura niya para maproseso ng mas mabuti yung nectar bee. So ilang beses po yung nilunok at nilunga. Tapos pinases po dyan. Now, habang nagpapatuloy ang production ng honey na iyon, ang mga wax-producing bee naman ay may tungkulin sa paggawa ng honeycomb. Yung honeycomb ay yung hexagonal na cell nung beehive. Ang tawag doon honeycomb. So, gagawa po siya ng honeycomb gamit ang wax upang masiguradong may espasyo o compartment na paglalagyan yung magiging finished product na honey. Kapag tapos na, so ibig sabihin, either construction or expansion ang tungkulin ng wax-producing bees. Kapag tapos na ang house bees sa pagproseso ng honey at nakagawa na rin ang wax-producing bees ng enough space, iluluwa na ng mga house bees ang process honey at ilalagay na iyon sa compartments ng kanilang honeycomb. Sa isa yon. Sa stage na ito, medyo basa pa o may moist pa ang honey dahil sa excess liquid. Kaya naman, dito napapasok ang mga funnel bees. Sila naman yung magtatrabaho. Gamit ang kanilang mga pakpak, papaypayan nila ang newly produced honey para makagawa ng airflow sa loob ng beehive na siyang magpapasingaw o magpapa-evaporate ng sobrang moisture dun sa honey. Ang dehydration process na ito ay mahalaga dahil ito ang pumipigil sa fermentation ng honey na maaaring mangyari kung may moisture pa iyon. Kaya magiging hindi maganda yung honey at madaling masira. Pagkatapos nun, so natuyo na, napaypayan na at nawala na yung moisture, sisiguraduhin naman ng mga wax-producing bees sa tulong ng mga house bees na maselyuhan o matakpan ng wax cap
ang mga honeycomb cell na may lamang honey. So tatakpan na nila yon. Ang wax cup na ito ang nagsisilbing takip upang manatiling malinis, puro, at hindi nasisira ang honey. And that is how, basically, an organic honey is being made. Kahanga-hanga, hindi po ba? Amazing. It was God who wonderfully created the bees and gave them special abilities to work together in perfect harmony so that they could produce something marvelous such as honey. My dear brethren, aren't you thrilled to know that it was God who called you to be part of the body of Christ and gave you gifts for a purpose? To be used in the ministries of this church, gaya ng pagmimisyon for His glory. Those bees have helped us to glorify God with those wonderful produce nila. Hindi pa tayo natutuwa, meron din tayong magagawa to glorify God. Hindi ka ba nananabig o na-excite doon? Unlike bees, our calling and gifting are not to make honey, but to make disciples of all nations. Ngunit alalahanin po natin, hindi makabubuti sa ating misyon bilang iglesia kung mayroon sa atin na hindi handa o masyadong abala para makibahagi sa gawaing ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang pagyakap sa katotohanang si Kristo ang nagbigay sa bawat isa sa atin ng natatanging mga kaloob upang tuparin ang layunin ng Diyos ay maghihikayat sa atin na buong puso nating isakatuparan ang misyon na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. So mga kapatid, as a response sa unang point na iyon, maaari kang manalangin sa Panginoon at hilingin sa Kanya to help you discover your spiritual gifts. Gayon din, be willing to be trained and equipped to develop those gifts upang mas mahusay mo pang magamit ang mga iyon. Then use them faithfully in the ministry of the church, such as mission and doing outreaches. Be part of it, and let's do it for the glory of God. Ikalawang katotohanan na makakatulong sa ating pagtupad ng ating misyon kung ating tatanggapin ay in unity, we are called to be ministry-oriented. Ito po ay katotohanan. We are called to be ministry-oriented. One thing that we must always remember, my dear brethren, as we do the mission, is that the gifts given to us are meant also to serve and fulfill the spiritual needs of other members of the body. Not just para sa mission sa ibang tao, but also para sa bawat isa sa atin. Tinawag tayo ng Diyos upang sumunod kay Kristo at binigyan din niya tayo ng mga natatanging kaloob upang gamitin din ang mga iyon para ma-equip at mapalakas ang ibang mananampalataya. Upang sila rin ay makapaglingkod sa Diyos at makabahagi sa pagpapatatag ng iba. So nakita pa natin yung tuloy-tuloy-tuloy na progreso ng iglesia. So yun po ang dahilan kung bakit mayroon tayong tinatawag na in-house ministries. Yes, we have in-house ministries. Ano po yung in-house ministries? Yun po yung mga ministeryo na ginagawa natin dito sa loob ng simbahan. Kaya ng worship leading. Somebody is leading us to worship the Lord through music, playing instruments, ushering members, teaching children, facilitating prayer, at iba pa. Lahat po ng iyon ay nakatuon sa church edification o ang mga gawain ng paglilingkod na nakakapag-build up at nakakapag-strengthen ng ating kapwa mananampalataya. So yun po yung tinutumbok ng sinabi ni Paul sa verse 12.
Ang sabi niya sa verse 12, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Pansinin po natin ang sinasabi dito sa talata. The apostle, prophets, evangelists, and pastors, teachers were given special gifts. Why? Para sanayin at ihanda, to equip ang mga mananampalataya para sa paglilingkod of for works of service. Now, ang layunin ng equipping for works of service, sinabi din naman dyan ni Paul, so that the body of Christ may be built up. Ibig pong sabihin, kung mayroon mang training at equipping na isinasagawa dito sa ating simbahan, dapat meron. Ang pangunahing layunin niyon ay ang pagtataguyod at pagpapatatag ng katawan ni Kristo, ang mga mananampalataya. You must be looking for equipping and training para sa inyo. A healthy church is a church that equips and trains and prepares its members for works of service. Tandaan po natin, if the members of the church are not used to serving one another, there will be no building up that will take place in the body of Christ. Kasi nakita po natin nga dyan. And if there is no building up of the body that takes place, anuman ang nasimulang gawain ng pagmimisyon ay mauuwi lamang sa wala. Dahil nawawala ang pagtutulungang nagbibigay lakas sa bawat isa. Mapapansin niyo po iyan. We have this training and naka-attend tayo ng mga pagsasanay. And then after a while, 1 or 2 years or 3 years, nag-die down na. Why? Because there are no continuous trainings and equippings and preparing na nangyayari doon sa nag-stop na ang pag-equip. Therefore, mahalaga sa fulfillment at realization ng ating vision para sa pagmimisyon ang pagiging ministry-oriented ng bawat membro ng ating iglesia. When we say ministry-oriented, what we mean is that everyone is excited and actively looking for ways to be part of the church ministry. Kaya nga ministry-oriented. Ang kanyang hinahanap ay paano makapag-serve and contribute para sa gawain ng pagmimisyon. Kaya nga po naghahanap tayo ng training. Ano ba ang training na pwede kong pagdaanan upang itong aking nakikinita-kinita na gifts ko ay ma-hone o ma-refine o ma-strengthen pa upang makapag-contribute naman ako dito sa body of Christ, sa ginagawa ng Panginoon, dito sa body of Christ. That should be our mindset. Kaya nga, we are ministry-oriented. We are looking kung paano tayo makakapaglingkod. Naghahanap tayo ng mga pamamaraan ng paglilingkod. Take note of this. Serving one another and serving with one another are like food and water sa katawan. They nourish and strengthen the body upang ito'y magpatuloy sa masiglang pagkilos at paggawa. Alam natin yon, when a body na malusog at masigla, pero tigilan mo ng pagbibigay ng nourishment dyan, tigilan mo ang pagkain ng mga masustansyang pagkain at pakainin ng mga unhealthy food, time will come, mag-deteriorate yung katawan na yon. At mag-i-stop na from what sa isang magandang nagagawa niya. Sana. Pero if you continue to feed that body nourishment, you will see how that body will grow and grow and grow. At magagawa po iyon sa body. Kaya magagawa po ng serving one another and serving one another to nourish and strengthen the body of Christ. Iyon po, mga kapatid, ang halaga ng paglilingkod. At iyon din ang hindi kinalimutang ituro ni Jesus sa kanyang mga unang alagad bago niya tuparin ang misyon niyang iligtas ang sangkatuhan sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay.
Nangyari po iyon, pagtuturo ni Jesus na iyon, sa kanilang huling hapunan. So ganito po ang naging pangyayari. You may open your Bible sa John chapter 13. Habang sila po ay kumakain, so on the night that Jesus was betrayed, tinawag niya yung kanyang mga alagad at sabi, okay, let's have a dinner. Let's eat together. So habang sila ay kumakain, si Jesus, in the middle of their meal, si Jesus ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng kanyang panlabas na balabal, so inner garment na lang ang naiwan, at nagtali ng tuwalya sa kanyang baywang. So mayroong towel doon sa kanyang baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan isa-isa ang mga paa ng kanyang mga alagad. One by one of them, hinugasan niya yung mga paa nila. Then, after mahugasan, pinunasan niya iyon ng tuwalyang nakatali sa kanyang baywang. Mga kapatid, ito ay isang gawaing karaniwang ginagawa lamang ng isang alipin o tagapaglingkod. Kaya mapapatanong tayo kapag mababasa natin ito. And we know the background. Bakit ginawa ni Jesus ang hindi pangkaraniwang gawaing ito? Isang gawaing nakapagpapababa ng tingin ng tao, lalo na sa isang prominenteng guro o rabay. Sinisira ba niya ang kanyang dignidad bilang isang guro? Sa John 13, 12-15, clarify ni Jesus ang ginawa niyang iyon. Ang sabi po doon, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, okay, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ganoon nga kayo. That's our relationship. I am your teacher, I am your Lord, you are my students, you are my disciples. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Makakaramdam ba kayo ng pagbaba ng dignidad kung paglilingkuran ninyo ang isa't isa, kung pagsisilbihan ninyo ang isa't isa? Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Mga kapatid, ang ginawa ni Jesus na ito ay isang mahalagang aral na nais niyang itanim sa puso't isipan ng kanyang mga alagad bago niya lisanin ang mundong ito. Ito rin ang aral na ipinapasa sa atin na tayong mga kabilang sa katawan ni Kristo ay dapat maging ministry-oriented, na nasa dugo na natin hindi lamang ang pagsisilbi sa isa't isa, kundi pa na rin ang masigasig na paglilingkod kasama ang bawat isa. We serve one another and we serve with one another. Ito po ang katotohanang makakatulong sa atin na makapagtuloy-tuloy sa pagtupad ng ating misyon. Lastly, ang ikatlo at panghuling katotohanan na matututunan natin mula sa ating text na makakatulong ng malaki sa pagtupad ng Great Commission ay, as a body, we are designed to grow and be mature together. To grow and be mature together. What if maputol ang aking isang kamay at mahiwalay ito sa aking katawan? Ano po sa palagay ninyo ang mangyayari sa naputol kong kamay? Siyempre, agad-agad ay magdeteriorate ang aking kamay at mabubulok. Why? Because my arm is designed to be connected sa aking katawan at magbenepisyo sa nutrisyong natatanggap niyon. My arm is not designed or created to be apart, tama ba? Separated sa katawan. It must be always connected. Ang sabi sa ating text,
Mahalaga ang pagsasanay sa bawat mananampalataya upang maihanda sila sa paglilingkod dahil iyon ang makapagtataguyod sa buong katawan ni Kristo, ang iglesia. At mahalaga na tuloy-tuloy ang equipping, not just one-time equipping or seminar. Tuloy-tuloy ang equipping and training at paghahanda sa bawat mananampalataya until, ito yung end point, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. As long as hindi pa natin nare-reach yung whole measure of the fullness of Christ and all the knowledge that we need to know about our Christ, our Lord, at become united in the faith, we need to continue preparing, equipping, and helping one another, serving one another. Tandaan po natin, ang tiyak na magiging resulta ng mga works of service kung saan tayo ay sinanay at inihanda, kapag ito ay naging bahagi na ng buhay ng iglesia, ay ang unity in the faith, according dyan, deeper knowledge of Christ, and maturity of every believer. Unity in the faith, deeper knowledge of Christ, and maturity of every believer. That is the edifying outcome of our being one body. Now, gaano ba kahalaga, matanong nga po natin, ang unity in the faith, deeper knowledge of Christ, at maturity ng bawat believer sa pagtupad ng ating misyon? How essential that outcome. To help us answer that, let me take you back to the experience of those who once believed in the mission of a pastor named Jim Jones. Di ko kasi maalala kung ito po ay na-example ko na sa mga past preaching, pero isa po sa madalas kong ginagamit na example ito. So si Jim Jones began as a Christian pastor in the 1950s. Later, he became a charismatic religious leader with his own movement called the People's Temple. Ang primary mission po ni Jim Jones ay to promote social justice and racial equality. So dahil sa time na iyon na laganap at matindi ang social injustice and inequality sa race, marami siyang naging follower. At ginamit niya ang kanyang posisyon bilang religious leader para makapagtipon ng mas marami pang follower. Umabot po iyon sa kalagitnaan, sa peak ng ministry ni Jim Jones, sa humigit kumulang 7,000 na katao. Pero kalaunan, bumaba yung bilang at umabot na lang ng hanggang 1,000. Pero marami pa rin, di po ba? Pero 1,000 na lang sila. So yung 1,000, about 1,000 na iyon, sila ang mga dinala ni Jim Jones sa kanyang ipinagawang Jonestown. Nagpagawa si Jim Jones ng parang isang compound, pero malaking compound yun, at tinawag na Jonestown. Doon sila magsasama-sama bilang isang Christian community. Hanggang isang araw, ang mga believers na iyon ay pinaslang ng sarili nilang pastor, si Jim Jones, bilang isang revolutionary protest sa government sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila ng fruit-flavored drink na may halong lason. A total of 918 followers died that day. All because they believe in the mission of Jim Jones. Mga kapatid, mahalaga para sa ating tumutupad sa Great Commission ni Kristo ang growth and maturity ng bawat isa, both in knowledge and in truth of God's Word. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang sabi rin sa ating text sa verse 14, we will no longer be infants
tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, false teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. They will use the word of God and twist it so that yung kanilang sariling goal ang mangyari. At dahil ang mga tao ay hindi fully grown up and mature sa kanilang knowledge and sa truth of the Word of God, madali lang silang napapasunod. Sa ating patuloy na paglago at pagkakaisa bilang isang katawan, kailangan po nating tulungan at turuan ng isa't isa, and we must speak the truth in love. We have to correct, remind, rebuke one another if there is something wrong na, un-Christ-like na nangyayari at nagagawa at nakakasanayan na ng ating kapatid sa Panginoon. Kasi in doing so, in speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Hindi po tayo mag-grow if we will not be willing to help our brother or sister grow and move away from something that will deteriorate him as part of the body of Christ. Napakaganda, hindi po ba mga kapatid, ng mensaheng ito ng Panginoon para sa bawat kabahagi ng katawan ni Kristo. It is both reassuring and inspiring as we commit to grow together in fulfilling our mission. It reminds us that when everyone does their part, like the bees, surely we can produce a sweet offering to the Lord. Tandaan po natin ito. Isa puso po natin ito. Sweet as honey is the soul that is won and becomes a disciple of Christ. Sweet as honey is the soul that is won and becomes a disciple of Christ, dahil bilang isang katawan na tinipon ni Kristo upang magkaisa at magtulungan, natupad natin ang misyong ipinagkatiwala niya sa atin. So dito muna po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon para sa atin sa oras na ito. Ang hamon sa atin ng salita ng Panginoon sa araw na ito ay yakapin natin. Lagay po natin sa ating puso at isabuhay ang mga katotohanang makakatulong sa atin sa pag-fulfill ng ating misyon. As members of His body, Christ has given each one of us unique gifts to use for His purpose. In unity, we are called to be ministry-oriented, serve one another, and serve with one another. As one body, we are designed to grow and be mature together. Bilang pagwakas, tandaan po natin ito. Kapag ang bawat mananampalataya ay tunay na nakatanggap at nakaunawa na siya ay kabilang sa katawan ni Kristo, ang kanyang tugon sa panawagan ng Diyos na, "Whom will I send?" ay hindi na, "Here I am," kundi, "Here we are. Send us." God bless us all. Papuri po para sa Panginoon.